Halos alas 11 na ng gabi, at kanina pa inip na inip si Jeremy sa pavilion ng Villarreal Hotel sa Quezon City, kung saan idinaraos ang wedding anniversary ng daddy at mommy niya. Umalis na ang karamihan ng mga bisita, pero pinilit siya ng ama na ihatid si Arlene sa hotel sa Parañaque Branch, kung saan ito namamalagi ng ilang araw. Wala siyang may dahilan para iwasan ito, dahil on the way din naman ang hotel sa kondo niya. Kaninang alas 10 pa niya huling nakausap si Anika, pero ngayon ay hindi na ito sumasagot. Marahil ay masarap na ang tulog nito. Ipinagpasalamat niyang walang ginawang hakbang ang ama, para ayanunsyo ang engagement nila ni Arlene tulad ng banta nito, pero hindi rin ito tumigil ng kakukulit sa kanya para asikasuhin niya ito. Naroon din si Scarlett na lantaran din kung magpapansin sa kanya, kaya umulan tuloy ng panunukso sa kanya, kung sino ba talaga ang date niya sa gabing iyon. Wala namang nakapuna ng singsing niyang suot, kung hindi ang ninong Jose niya na siyang nagkasal sa kanila ni Anika. Si Arlene ay kanina pa pabalik-balik sa restroom, dahil panay ang tawag ng Papa Octavio niya, kung ano na ang status ng pakikipaglapit niya kay Jeremy. Kanina pa siya sa party ng mga Villarreal, pero minsan lang yata siya kinausap ng binata. Wala si Anika dito pero napakarami namang babaeng aligid ng aligid dito, kaya't hindi rin siya makadiskarte. Nalaman din niyang bukas dadating si Anika sa rancho, para sa napag-usapang pakikipagkasundo nito sa papa niya. At ang planong pagpapakasal kay Benedict. Lahat ng pag-asang inasam niya mula nang mawala si Anika, at magkalapit silang muli ni Benedict, ay naglahong parang bula. Wala na siyang choice kung hindi ang ilapit ang sarili kay Jeremy na siyang kasintahan ng kapatid. Hindi maaaring walang matira sa kanya. Shall we? Wika niya kay Jeremy na tila nag-aalala, at panay ang tingin nito sa telepono. Magpapalam lang ako kina Dad, sagot nito saka iniwan siya sa kinatatayuan. Mabilis din naman itong bumalik, at inakay siya hanggang sa parking ng hotel na iyon. He was being gentleman, she thought. Kung ito ang pakakasalan niya hindi na rin naman masama, kahit pabalita sa alta sociedad ang pagiging playboy nito. He is rich, powerful and oozing with sex appeal. At dahil alam niyang ito ang boyfriend ni Anika, sa pagkakataong ito'y nakalamang siya. Nagkunwari siyang lasing na, nang makasakay sila sa kotse ni Jeremy. Nakapikit siya habang binabaybay nila ang EDSA pauwi ng tinutuluyan niyang hotel. Hindi rin naman nagsasalita ang binata, at tahimik lang na nagmamaneho. Isang oras din ang lumipas, bago nila narating ang hotel, at nagkunyari siyang hindi niya kayang maglakad, dahil sumusuray siya sa kalasingan. Inakay siya nito hanggang sa silid niya, at sadya niyang pinabigat ang katawan, para mawalan ito ng panimbang, nang ihiga siya nito sa kama. Ang slit ng gown niya ay sinadya niyang hoiin, para mahantad ang hita niya at mahawakan ito ni Jet Emmy. Pero matapos nitong ayusin siya sa pagkakahiga, ay mabilis din itong umalis sa pagkadismaya niya. Halos alauna na nakarating si Jeremy sa kondo, at mabilis na tinungo ang silid nilang mag-asawa, pero wala si Anika doon. Pinuntahan niya ito sa banyo, pero wala din ito doon. Ilang piraso ng papel ang nakita niya sa ibabaw ng bedside table, na agad niyang binuklat. Isang sulat galing kay Anika, at ang Xerox copy ng marriage certificate nila. Nanlamig ang buo niyang katawan, nang mapagtantong umalis ang asawa at iniwan siya. Tinungo niya ang cabinet, at nakitang naroon pa rin ang mga gamit nito. Sinubukan niya itong tawagan, pero hindi na ito makontak. Tinawagan niya si Marga at Ethan, pero walang ideya ang mga ito, kung saan nagpunta ang asawa niya, at kung bakit ito umalis. Kahit ang sulat na iniwan nito ay hindi malinaw ang dahilan. Hindi siya makatulog kaya't magdamag lang siyang uminom, hanggang mawalan siya ng malay sa kalasingan. Nakipagkita si Anika kay Benedict sa bayan ng Camarines. Bago siya sasamahan nitong umuwi sa rancho. Kinakain ng lungkot at pag-aalala ang puso niya para kay Jeremy, pero kailangan niyang kalimutan ito sandali, para sa totoong pakay niya ngayon sa rancho. Ang teleponong hawak niya ngayon, ay ang bigay ni Zane Villarreal na may tracking device, para malaman ang kinaroroonan niya. Ayon dito ay hindi nakapasok si Jeremy dahil sa kalasingan. Gustong-gusto niyang bumalik at humingi ng tawad dito sa pag-alis niya, pero kailangan siya ng ama sa ngayon. Hinawakan ni Benedict ang kamay niya, habang naglalakad sila patungo sa sasakyan nito.
Kinausap na ito ni Octavio, bago pa siya dumating. Alam nito ang tungkol sa kanila ni Jeremy, at na kaya siya nandito ay para ilayo siya sa asawa, at si Arlene naman ang ilalapit ni Octavio kay Jeremy. Alam din nito na isa sa kondisyon ni Octavio para tigilan na sila, ay ang makasal siya kay Benedict, at hindi maging hadlang kay Arlene at Jeremy. Suhestyon ng binata na pagkatapos nilang mabawi ang ama, ay sa Palawan na sila maninirahan. Na kailangan niyang sang-ayunan sa ngayon. Stop worrying, wika ni Benedict na hinawakan ang kamay niya, habang ang isa'y nasa manibela. Everything will be alright. Hindi matatapos ang pag-aalala ko, hanggat hindi ko nababawi ang papa sa kanya. Sa dami ng pabor na ibibigay mo sa kanya ay pahihirapan ka pa ba niya, wika nito na ang tinutukoy ay si Octavio. Your uncle was such a greedy man, naliling nitong wika. Nang marating nila ang rancho, ay nasa veranda ito at Prenteng nakaupo sa couch, hawak ang binabasang dyaryo. Gusto niyang sugurin ito at saktan, pero nasa tabi nito ang 3 tauhan nito, bukod pa sa walang silbing ipakita ang galit dito, dahil wala din siyang mapapala. Kailangan niyang maging kalmado kapag humarap na dito. Nasaan ang papa, Octavio? Narito ka na pala, mahal na prinsesa. Lumapit ito sa kanya, at bumeso na may dalang nakakalokong mga ngiti. At kasama mo pala ang fiancé mo. Tulad ng napag-usapan, ay dadating ang abogadong kausap ko, para sa paglilipat ng titulo ng rancho sa pangalan mo. Siya na rin ang magkakasal sa amin ni Benedict. Nagmamadali kang masyado, Anika, muli itong umupo sa couch at nagsindi ng sigarilyo. I-enjoy mo muna ang bakasyon mo sa rancho, dahil ito na ang huling tapak mo sa lupaing ipinagkait sa akin ng lola mo. Hindi ko kailangan ng bakasyon, nagpunta ako dito para kuhanin ang papa at ilayo sa lugar na ito. Angkinan mo na ang lahat ng lupang kaya mong angkinan, dalhin mo hanggang kamatayan kung ikasisiya ng loob mo. Matapang ka pala, Anika, pero hindi ka dapat nagmamatapang ngayon. Nakapagpaalam ka ba ng maayos sa nobyo mo? Nasaan ang papa? Muli niyang tanong dahil gusto niyang iwasan ang kahit na ano tungkol kay Jeremy. Magkasama silang magdamag ni Arlene kagabi, alam mo ba? Wala na akong pakialam sa kanila ni Arlene, matatag niyang sagot. Nandito ako para magpakasal kay Benedict, tulad ng napag-usapan natin. Tumayo ito at may ibinulong sa isang tauhan nito, bago muling bumaling sa kanya. Magpahinga muna kayo ni Benedict sa loob. Sasabihin ko kung kailan. Wala sa usapan natin ang magtatagal pa ako dito, Octavio. Lumakad siya at hamarang sa dadaanan nito. Pumayag ako sa gusto mo, pero hindi mo ako ikukulong dito at didiktahan ako, kung kailan mo gustong ilabas si Papa. Pag-alit niyang wika. Ang usapan natin ay sa kasal niyo ni Benedict mo siya makikita, Anika. Bukas pa ang kasal niyo. Siguraduhin mo lang na nandito si Papa bukas, Octavio. Sigaw niya dito nang sumakay na ito sa nakaparadang sasakyan, kasama ang ilang bodyguards nito. Lumapit naman si Benedict sa kanya, at inalaw nang simula na siyang umiyak. Konting tiis na lang, Carlin, wika nito. Bukas ay makikita mo na si Augusto. Pumasok sila sa mansion, nang tumahan siya sa pag-iyak. Hinayaan siya ni Benedict na magpahinga sa silid niya. Dahil sa hindi pagkatulog kagabi, ay madali siyang nahila ng antok. 6:00 na ng hapon siya nagising, at nakitang nasa silid niya si Benedict, na marahil ay naghihintay lang sa paggising niya. Naghanda ng hapunan si Manang, baka nagugutom ka na, wika nito na umupo sa tabi niya. Umupo siya at isinandal ang likod sa headboard. Hinawakan ni Benedict ang kamay niya, at ipinatong sa hita nito. Gusto niyang hilahin yun, at ipagtapat na wala na itong aasahan sa kanya. Alam kong naiwan ang puso mo sa Maynila. Pero gagawin ko ang lahat para maging matagumpay ang pagsasama natin, Anika, wika nito na lalo niyang ikinalungkot. Hindi niya ito gustong saktan at paasahin. Sana'y mapatawad siya nito oras na malaman na nito ang totoo.